Mapagpalang umaga po sa bawat isang mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid sa mga iglesia. Salamat po sa Panginoon at narito po tayo sa lugar po ng Payatas. Pangunguna po ng Pastor Luis under District 9. At salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Isang bagay po yung ating pong kinagagalak dahil ang biyaya po ng Panginoon, kahabagan po ng Diyos ay patuloy po nating nararanasan sa umaga pong ito. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, isa pa po tayong magbigay ng awitin sa ating Diyos at magantog po tayo ng papuri sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Awitin po natin na makilala ang Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Nang makilala ang Diyos, ang buhay ko'y nagbago. Ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo. Yes, Lord. Kasunod lamang Kanyang kalooban sapat na makilala ang Diyos. Ang buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo. Masunod lamang Kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Ang buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Isa pa po natin awitin sa Panginoon na makilala ang Diyos. Na makilala ang Diyos. Ang buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo. Masunod lamang Kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Ang buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Ang katapatan niya sa buhay ko tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Ang buhay ko'y sa Diyos. Ang buhay ko'y sa Diyos. Ang buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos, dakilain kayo, Panginoon. Tunay na napakabuti po ninyo, Panginoon. Sagana at puno ng kahabagan at biyaya, Panginoon. Purihin kayo sa umaga pong ito, Panginoon.
Samahan po ninyo kami hanggang sa matapos ang gawain pong ito. Wala pong ibang maitaas at madakila kundi ang pangalan po ninyo, Panginoon. Pagsamba, parangal at pagdakila ay para po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Isang mapagpalang umaga po ulit sa mga kapwa ko pong lingkod ng Panginoon, mga kamanggagawa, mga kapatid na kung saan ay naglilingkod po sa Panginoon. Sa umaga pong ito, ating pong tatalakayin ang salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 4 verse 14 at makikita po natin dito na sinasabi ng sumulat ng Hebrews na panghawakan natin yung ating pong pananampalataya na nagmula sa Panginoon. At isa yung paalala ng salita ng Panginoon. Sabi po dito sa akin pong salin, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Kaya salamat po sa Panginoon. Iisa lamang yung ating sinasampalatayanan. Iisa lamang yung pinanggalingan ng ating pong pananampalataya. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus po ng Kalbaryo. At doon po tayo nananampalataya ng higit dahil wala naman tayong ibang sasampalatayanan at walang ibang magbubunga ng kaligtasan kundi yung pagsampalataya lamang doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po ng chapter 10 ng Hebrews din, verse 23, sabi po dito, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pong pag-asa. Yung pagpapahayag ng ating pong pag-asa ay hindi po patungkol sa kalagayan po natin bilang tao, kundi kalagayan natin bilang mga lingkod ng Panginoon at tinatanaw natin yung pag-asa na inilaan ng Diyos doon sa mga magiging matatag at magiging matagumpay sa pananampalataya. At sabi po dito, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-alinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Salamat po sa Panginoon. Bagamat yung pananampalataya natin sa Panginoon ay nakakaranas tayo ng mga bagay na kung saan ay maaaring maging hadlang. Pero sabi dito ng sumulat, huwag po tayong mag-alinlangan doon sa pinapahayag nating pag-asa. No? Sabi doon, sapagkat siya na nangako ay tapat. Yan po ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 23, na nagpapaalala sa atin na panghawakan po nating matatag, matibay, yung pananampalataya na binigay po sa atin ng Panginoon. Yung pananampalataya na kung saan ay magbubunga po ng kaligtasan po sa atin. At bilang mga mananampalataya po ng Diyos, may dahilan kung bakit po natin dapat panghawakan yung pananampalataya na meron po tayo. Siguro bilang mga nilikha po ng Diyos na nasa katawang pisikal, nanampalataya tayo madalas sa Panginoon dahil meron tayong pangangailangan sa Panginoon. Meron pong mga bagay na ipoprovide sa atin ng Diyos para sa pantawid buhay po natin. Pero higit po yung mga bagay na babanggitin natin kung bakit tayo sumasampalataya sa Panginoon at kung bakit po natin kailangan panghawakang matatag, matibay yung pananampalataya pong ito. Unang-una po, sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, tayo po ay inaring ganap. Through faith in Jesus, we are justified. Amen po. Tayo pong lahat ay nanampalataya sa Panginoon at sa pamamagitan ng pananampalataya pong ito, inaring ganap tayo ng Diyos mula po sa ating karumihan. Amen po. Mababasa po natin yan, sabi po ng Romans chapter 5. Basahin po natin bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Romans chapter 5 verse 1. Sabi po dyan, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala pong ibang sinabing dahilan kundi tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Meron tayong kapayapaan sa paglapit sa Panginoon. Amen po. At dahil dito sa pananampalatayang ito, inaring ganap tayo ng Diyos mula sa ating pong karumihan. Sabi po ng chapter 3 verse 28 ng Romans din po. Sabi doon, verse 28.
chapter 3, verse 28, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So, hindi po tayo aring ganap ng Diyos sa pamagitan ng mabuti nating gawa o pagsunod natin sa kautusan, kundi sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Ayan po sabi ng Romans chapter 3, verse 28. At pinaninindigan po natin yon na sa pamagitan lamang ng pananampalataya kung paano tayo inaring ganap ng ating pong Panginoon. At yung pag-aaring ganap na ito ay hindi mangyayari kung wala tayong sasampalataya ng Diyos na nagkatawang tao, pinarusahan dahil sa ating pong mga sala, namatay at muli pong nabuhay sa ikatlong araw. Kaya salamat po sa Panginoong Hesus sa Kanya pong ginawa. At ang sabi po ng Galatians chapter 2 verse 16, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, at tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi inaaring ganap ang sinumang laman. Napakalinaw po ng salita ng Diyos na hindi po tayo aaring ganap ng Diyos sa pamagitan po ng pagsunod natin sa kautusan. At ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 5 verse 21, ang sabi doon, siya na walang kasalanan, He became sin. Yung anak ng Diyos na wala pong kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan ay naging kasalanan sa Kanya. At tayo naman ay inaring ganap ng Panginoon. Yung katuwiran ng Panginoong Hesus ay inilagay po sa atin upang yung hatol na nasa atin ay madala ng Panginoon nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At napakabuti ng Diyos at wala pong makagagawa ng ganung bagay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dinala niya po yung atin pong mga kasalanan. At kung magpapatuloy tayo, sasampalataya tayo sa Panginoon, mamaya makikita po natin yung bunga ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus. Sabi po ng babasahin natin ng Romans chapter 4 verse 5, pinapakita din dyan ng tao na sumasampalataya sa Panginoon ay inaaring ganap yung isang taong matuwid. Yung tao na sumasampalataya sa Panginoon ay inaaring matuwid ng Diyos, kahit napakasamang tao. At ang sabi doon, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran ng Diyos. Kaya salamat po. At yung pananampalataya pong ito, hindi natin narinig sa sino mang teacher sa paaralan, hindi natin narinig sa kanino mang hindi natin nabasa sa anumang klaseng libro, kundi mula lamang sa salita ng Diyos. Yan po ang sabi ng Romans 10 verse 17. Through hearing, yung pakikinig. At yung pakikinig na ito ay mula po sa salita ng Diyos. Nasabi doon, ang pananampalataya ay nangmumula o nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. At napakinggan po natin yung salita ng Diyos mula po sa mga lingkod ng Panginoon. May ginagamit po ang Diyos ng mga misyonero, may ginagamit ang Diyos ng mga manggagawa, mga pastor, sa bawat mga iglesia, sa bawat mga lugar na inilaan ng Diyos. At tiyak na yung pangako ng Diyos, no? Na yung salita ng Panginoon ay maipapahayag sa lahat ng balat ng lupa. At hindi po yun sinabi lang basta ng Panginoong Hesus, kundi yun po ay mangyayari. At doon po darating yung Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil isa po tayo sa naabot ng isang pananampalataya na naayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po. Through faith in Jesus, we are justified. Sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon po tayo ng pag-aaring ganap. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating pumagawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawang bagay po, true faith in Jesus gave us right to be a children of God. Amen po. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, basahin po natin. Sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak
ng Diyos. Amen po. Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya sa pamagitan ng pananampalataya rin po sa Kanya. At napakabuti ng Panginoon. Dati tayong kaaway ng Diyos. Dati tayong sumasalangsang sa kalooban ng Panginoon. Dati tayong kumakalaban doon sa katuwiran ng Panginoon. Ngunit ngayon po ay inaring ganap tayo, nilinis tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, at binigyan pa tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Amen po. Gaano kabuti, gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos. At sabi ng 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 2, tinawag tayong mga anak ng Diyos. Amen po. Basahin niya po natin yung talatang ito. Napakalinaw po ng sinabi dito ni Juan. Ang sabi po dito, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Yan po ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 2. Na kung titignan natin, kung atin pong i-meditate, kung ating susuriin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi lamang tayo siningil o hindi lamang tayo tinubos sa kasalanan, kundi binigyan pa tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Tinawag tayong maging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya na inilagay po sa atin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Dahil katulad po nung lagi nating pinanghawakan, hindi natin makakamit sa sanlibutan ito yung pinangako ng Panginoon sa atin. Yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ang sabi ng Romans chapter 8 verse, umpisan po natin sa verse 28 para mas maging malinaw po sa atin. Sabi po dito, Romans chapter 8 verse 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig po sa Kanya. Ulitin ko po, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. God's purpose po. At ang sabi ng 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay tinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinilaga niya ay Kanya naman tinawag at mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Kung titignan natin kanina po, inaring ganap tayo ng Diyos. Ngayon, sabi po dito sa pinag-aaralan natin, sa tinatalakay po natin, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Salamat po sa Panginoon dahil sa mga umiibig po sa Diyos, nagkakalakip yung layunin ng Panginoon. At noon pa man nakita ng Diyos kung paano tayong sasampalataya, kung paano natin susundin yung kalooban ng Panginoon, paano natin nahakbangan yung layunin po ng Diyos sa atin po mga buhay. At ang sabi dyan, kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito, dahil sa layunin po ng Diyos. Gayon din po yung sabi ng Ephesians chapter 1 verse 5 na itinalagay tayo sa pagkukupkup at yung pagkukupkup na ito o yung adoption ng Panginoon sa atin bilang mga anak ay layunin niya. Amen po. Sang-ayon sa kanya pong layunin at purpose. No, kaya hindi po natin mabibigyan ng tanong, hindi natin mabibigyan ng questions ang Panginoon patungkol sa kanya pong plano, sa kanya pong kalooban, sa kanya pong layunin sa ating pong mga buhay. Kaya napakabuti po ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 5 po. Makikita din natin dyan na tinilaga tayo ng Diyos sa pagkukupkup. At ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 17, hindi bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay magiging tagapagmana kasama ni Kristo. Basahin po natin, Romans 8 verse 17. Ang sabi po dito, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang
kasama niya. Amen po. At bilang mga anak ng Diyos, sa kalagayan nating tao, kapag merong yaman yung ating pong magulang, kung meron yaman yung tayo bilang mga tao, at kapag nagkaroon tayo ng pamilya, isa lamang po yung patutunguhan ng yaman na yon doon po sa mga susunod na lahi. At yung ipinamamana po sa atin ng Diyos ay higit pang kaluwalhatian sa langit. Amen po mga kapatid. At yung mana na ito na inihanda ng Panginoon ay hindi po may tutumbas doon sa mana na tatanggapin natin sa lupang ito. Higit po yon sa anumang bagay, yung buhay na walang hanggan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At punta po tayo dun sa pangatlong bagay. Tulad po ng binanggit ko, through faith in Jesus, we are saved and will receive. Ang totoo, hindi will receive, kundi tinanggap natin yung assurance ng salvation pong ito. Through faith in Jesus, we are saved and will receive eternal life. Amen po. Sa pananampalataya natin sa Panginoong Yesus ay naligtas tayo at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoon dahil yung pananampalatayang ito ay hindi lamang binibigyan tayo ng katiyakan sa buhay po natin ito. Na habang tayo po ay nakaranas ng pag-uusig, nakaranas ng hirap sa paglilingkod sa Panginoon, bagamat yung iba hindi po namin alam yung kalagayan nyo habang sumusunod sa Panginoon. Merong mga naglilingkod sa Panginoon ng salat yung kalagayan. May mga naglilingkod sa Panginoon na maganda yung kalagayan, pero isa po yung atin pong tinatanaw bilang lingkod ng Panginoon. Yung kaligtasan po ng atin pong mga kaluluwa. Kaya tatanggapin natin yung buhay na wala pong hanggan. At doon pinakita ng Panginoon yung kanyang pong pag-ibig. John chapter 3 verse 16. Na sino mang sumampalataya sa Panginoon, sa bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, ay meron pong buhay na walang hanggan. Doon pa lamang po makikita natin kung gaano kalinaw yung pag-ibig ng Diyos na magdudulot sa atin ng higit pa sa kaya ibigay ng mundo pong ito. Romans 10 verse 9, na sino man yung sumampalataya sa Panginoon, mananampalataya sa kanyang pong puso, ay tiyak po na meron pong kaligtasan sa Kanya. At sasampalataya tayo na si Kristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, ay nasabi ng salita ng Panginoon, maliligtas po tayo. Amen po. Romans chapter 10 verse 9. At sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8. Basahin po natin ito. Ephesians chapter 2 verse 8. Ito pong talatang ito ay alam na po ng karamihan po sa atin. At sa mga bagong mananampalataya, mga kapatid, basahin po natin ito sa Romans chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Through grace we are saved, through faith in Jesus Christ alone. Amen po. Sapagkat sa biyaya tayo po ay naligtas sa pamagitan ng ating pong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po ay kaloob ng Panginoon, hindi po sa ating mga gawa upang hindi tayo magmalaki. No? At kung titignan natin yung pananampalatayang ito, katulad nung binasa natin sa Romans 10 verse 17, yung pananampalatayang ito nagmula rin sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. At kung sabi nga din doon kung isusunod po natin yung talata ng Romans 10:17, paano may sasampalataya kung wala pong nangaral o ginamit ang Diyos na mangaral ng salita ng Diyos? Kaya salamat po sa mga lingkod ng Panginoon na naninindigan na ipangaral ang salita po ng Panginoon sang-ayon sa katotohanan. Amen po. At ang sabi po ni Jesus sa John chapter 6 verse 47, John 6:47, sabi po dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen po. Salamat po dahil yung Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, kung meron po tayong pananampalataya sa Panginoon, kung yung ating pong pananampalataya sa Panginoon ay founded ng salita ng Diyos, sabi diyan,
magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun lang naman yung pinaka-purpose ng faith po natin eh. Magamat ginagamit tayo ng Diyos sa pananampalatayang ito upang umubot ng kaluluwa. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 9 na tatanggapin natin yung bunga ng pananampalataya natin, yung pagkaligtas ng atin pong mga kaluluwa. Amen po. Salamat sa Diyos dahil napakalinaw ng sinasabi ng Panginoon. At habang nananampalataya tayo sa Panginoon, habang lumalakad tayo, umakbang sa layunin po ng Diyos, sa kanyang pong purpose, sa ating pong pananampalataya, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, na yung pananampalataya natin ito, itanaw natin sa Panginoong Jesucristo. Dahil tiyak na hindi tayo mawawalan ng kaaliwan, hindi tayo mawawalan ng kagalakan sa paglilingkod kapag tinatanaw natin yung Panginoong Jesus mismo. At sabi doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At wala na tayong ibang tatanawin. Nandyan yung mga lingkod ng Panginoon bilang hamon sa atin. Nandyan yung mga kapwa po nating manggagawa sa Panginoon na nagiging kagalakan natin habang nakikita natin naglilingkod tayo. Pero isa lamang yung tinatanaw natin na magiging mabuting halimbawa ng pananampalataya natin. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala pong iba kundi yung ginawang halimbawa ng Panginoon para siya nating lakaran habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. At bilang panguling talata po habang binabasa ko po ito kagabi, sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 8 hanggang 10, hanggang 9. Hebrews chapter 4 po, verse 8 hanggang 9. Makikita po natin dito, sabi, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ganon din po yung sinabi ng Romans chapter 12 verse 2 hanggang sa mga sumusunod. Sabi doon, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang itiniis at nang maging sakdal ang Panginoong Hesus dahil sa kanya pong pagsunod sa kabila ng mga titiisin niya, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Amen po. At isa po tayo doon sa mga sumunod sa Panginoon at tiyak na meron po tayong buhay na walang hanggan kaligtasan na bunga ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. At salamat po sa Diyos. Nawa po mga kapatid ay magpatuloy po tayo na pinanghahawakang matatag yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. At hindi po namin alam yung kalagayan ng bawat isa. Marahil ay meron pong nakakaranas ng pag-uusig mula sa pamilya, nakakaranas ng pag-aalinlangan, nakakaranas po ng mga bagay na kung saan ay magiging hadlang upang magpatuloy tayo sa pananampalataya. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, panghawakan po nating matatag ito. Nasa katotohanan na po tayo, bakit pa nating bibitawan yung katotohanan na binigay sa atin ng Diyos? At yung katotohanan pong ito ay marami ang sumasalungat sa panahon po natin. Marami ang sumasalungat dito sa katotohanan na ipinangaral ng mga lingkod ng Panginoon nung una pa. Amen po. Sampalatayanan natin ng Panginoon at wala tayong ibang sasandigan kundi yung salita ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 1, yung kanilang narinig, nahipo, nakita ng mga mata ay siya nating dapat ding paniwalaan. Wala po tayong ibang paglalagakan ng ating pong pagtitiwala, pananampalataya, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa umagang ito at tayo po ay manalangin bilang pagtatapos po ng pag-aaral ng salita pong ito ng Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin at pagpalain ang pangalan po ninyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pananampalataya na meron kami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa kahabagan at biyaya po ninyo. At sa umagang ito, pinatunayan niyo po muli, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Panginoon. Kung ganong kadakila yung pag-ibig po ninyo sa mga lingkod po ninyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa higit pang kalakasan, higit pang pagtuturo po ninyo, Panginoon. At hindi po natatapos sa ganitong bagay, Panginoon, kundi sa bawat araw ng paglilingkod po namin, ng pagsampalataya po namin sa inyo, Panginoon. Maraming bagay kaming matututunan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa mga lingkod po ninyong ginagamit, Panginoon. Unang-una, sa punong
tagapangasiwa ng iglesia pong ito, Panginoon. Sa buhay po ng Pastor Joseph, Panginoon. Pastor Joseph Glenn Masaredo, Panginoon. Kasama ng pong sambahayan, pamilya, Panginoon. Sa buong Masaredo family, Panginoon. Sa lahat ng mga direct pastors, direct churches, Panginoon. Sa lahat ng mga district supervisors, Panginoon. Sa lahat ng mga kamanggagawa po namin, Panginoon. Mga kapatid na nagpapatuloy sa pananampalataya po nila, Panginoon. Sa mga kapatid na nasa ibang bansa, Panginoon. Sa mga kapatid na nasa liblib ng lugar, Panginoon. Lord, nakikita po ninyo yung kalagayan ng pananampalataya na meron po kami, Panginoon. At turuan po ninyo at tulungan kami na panghawakan po ng matatag yung pananampalatayang iniligay niyo po sa amin, Panginoon. Huwag po kaming manghinawa na magtiwala palagi sa magagawa ng pananampalataya na meron kami, Panginoon, sapagkat kayo na nangako sa amin ay tapat, Panginoon. Yung pagpapahayag na aming pong pag-asa, Panginoon, ay tiyak sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa inyo. I-bless po ninyo lahat ng mga lingkod po ninyo, Panginoon. Mga kamanggagawa, Panginoon, Lord God, na wala pong sawa na naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Pagpalay nyo rin po ang aming pong pastor sa District 9, Panginoon, Pastor Luis, kasama na kanya pong sambahayan, Panginoon. Sa lahat ng kanya pong nasasakupan, Panginoon. Inggit pang knowledge and wisdom, Panginoon. Pagsama, Panginoon, paggagamit po ninyo, Panginoon, ay amin pong inaangkin sa lingkod po ninyong ginagamit, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Tayan po ninyo sa buong araw na ito, Panginoon. Gumawa po kami at habang naglilingkod kami, gumagawa po kami, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, sa mga nasa iglesia, mga full-time workers, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po naming pangawakan yung pananampalataya na ibinigay po ninyo sa amin, Panginoon. Bilang mga lingkod po ninyo, Panginoon, umaasa po kami sa magagawa at patuloy na pagkilos po ninyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpapala, Panginoon, kagalakan, O Diyos, pag-ibig na nagmumula po sa inyo, ay patuloy po naming maranasan sa buong maghapon pong ito, Panginoon. Bulutan niyo po ng inyong pong banal na dugo ang bawat isa at hindi po makapagtagumpay ang gawa ng kaaway, Panginoon, kundi ang kalooban po lamang ninyo ang magtagumpay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dakilain, purihin kayo sa inyong pong dakilang mga gawa, Panginoon. Salamat po sa inyo. Patuloy po namin binibigay sa inyo lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at sa Diyos po ang papuri. Isang mapagpalang umaga po uli sa mga lingkod po ng Panginoon. Purihin po ang Diyos.